tinatahak namin ang daan patungo sa lugar ni Aling Nelia upang siya'y aming personal na kapanayami, hindi maalis sa aming isipan ang kwento tungkol sa kanyang buhay. Ang kwento ng kahirapan, bunga ng isang kapabayaan. Samahan niyo po kaming alamin ang tunay na kalagayan at buhay ni Aling Nelia. Magandang umaga po, Aling Nelia. At ano po yung naging buhay nyo dati dito sa Arinbay nung bago pa lang po kayo dito nanira ng mag-asawa po? Nahirapan. Mag-aki ko naghiri lang dito ba. Tapos yan ang naabing bubaganan. Loko pa ka ito. Babayaan kami. Tapos yan ang aki ko loko, nagkaraong pidaga ba. Naglalaog ako sa kantin. Pag ulit ko nagkakitala sa pidaga. Ano na yun, yung papakaon tamang ka mo, may mga pagkaon mong bagay diyan, tamang kami papabayaan. Umalit ka daw, tabuyong ako, matulog ako. Hindi ka daw. Inano ka, Manilya? Ilingan mga aking. Ilingan. Mga malnourished naan. Taray mo yung papakaon? May mga pagkaon man didiya. Kulang at pagkakaon mo. Ilingan o. Taray ka rin tatrabaho. Gusto mo magtrabaho? Pabayaan ko niya. Drag ko na bagay nila, di magtrabaho ka na. Lain ta pirmi sa sakon mag-asa. Pirmi mag-asa. Buyong ako, matulog ako. Nelia! Ano na lamang? Ay, iwanag ko muna suakal ko sa inyo, ha? Kaso asawa ko dahil na nagtatao. Wala naman kami makaundig di. Ipuhan ko na talaga magtrabaho. Matrabaho niyan ako sa kantin. Iwanag ko muna sa mga akin ko. Pagkabantayan na yung maray. Ayos lang sa ko, malamang. Ano magya? Iyo. Sige, maligay na kami. Mga aki, digdi mo na ka mo tamahanap akong kauna na yun. Di ka mo mag-ali, didi. Sige na ako, bantayin mo si tugang mo. Nelia! O, ano nangyari? Waki mo. Nagkaong kidaga. Hasain sida? Suspitan. Marina. Kung ano natin, kinakain natin pupulutin natin yun. Siyempre, magiging result yan kung anong consequences nung nakain niya, hindi lang yung buhangin. Kasi kung buhangin lang sasabihin natin, nakakahalo ba yan sa kinakain natin yun? Di ba? Di ba one time, kumakain ka ng bigas, nasa sapa mo pa. So, walang mangyayari doon. But the problem is, yung san hindi naman niluto, so dirty yun. Pwedeng may halo ng mga uban ang para sa ito kung may nagtatay sa backyard. Di ba? Very common yan na coastal area. Yung san, nagdudumi lang yung mga bata doon sa tabi-tabi. So, contaminated na ang bacteria yun, pwedeng contaminated ng E. coli. Pagkaroon ka mag-LBM, no? Staphylococcus, Pseudomonas, mga bacteria na they are virulent to cause diseases. Diseases that can kill individual. So, hindi lang yung sana problema doon, but the contamination. So, yun ang consequences na makukuha ng bata o kung sino man ang kumain nun. Yun lang naman kasimple, diba? O kung may foreign body pa yun, kasabay nun, hindi lang san, bubog. O, Pagkatapos po ng isang buwan, ano naman po nangyari sa anak mo? Mamatay mo. So, bali nasa ospital pa po siya. Nung namatay siya po. Sa ospital. Doon na. Sa ano po, sa inyo po, sa sarili niyo po, ano po yung nangyari po sa na trauma po ba sa
ganyan siguro, na-trauma talaga ako. Kaya ganyan. Yung parang kung mababaliw. Talaga, 3 araw hindi ako kumain. Naglalakad lang ako papunta doon. Hindi ko sinasakay yung So, Okay, the psychological effects on the mother would depend also on her capability to cope with the traumatic event, because the death of 2 children, 2 consecutive deaths of children could cause a very traumatic experience to a mother who is supposed to be the provider of care, love, and attention to a mother. The cause of death is an indication of parental neglect, although the mother was left around due to certain, what was that? Okay, for a particular work, but the inability to protect the mother due to neglect could cause a lot of feeling of guilt and depression, because the neglect resulted into the death of the children, and the effect would be very distressful because it can cause a very high level of stress. Pero may tendency po ba na mabaliw po yung mali? Yeah, some would not be able to cope with it, some would be able to cope, depending on the level of depression or anxiety experienced by the mother. And of course, it depends on the coping ability of the mother and the kind of personality she has. Makalipas ang ilang buwang pagkabaliw ni Aling Nelia, bumalik na sa normal ang kanilang pamumuhay bilang isang pamilya. Naging responsable na ang kanyang asawa at hindi na pinapabayaan ang pamilya. Sila ngayon ay nakatira sa Barangay 47 sa Arimbay, Legazpi City, kasama ang kanilang 7 anak. Sila ay nangangailangan ng kaunting tulong upang mapag-aral ang kanilang 7 anak. Gusto ko, eskwela.